magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Hiwi nagsiyang kasalanan, nalupig ang kamatayan. Silayan natin ng pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ng Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ng Huwebes tayo ng buwan ng Mayo at nasa pangatlong linggo tayo ng linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Poong Hesus Nazareno. Ialay natin sa misang ito ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Poong Hesus Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't-ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang intensyon para sa mapayapa, maayos, makatarungan at malinis na eleksyon dito sa ating bansang Pilipinas. At intensyon para sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. At intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. At ang intensyon dahil ngayon ay intensyon para sa simbahan na maging tunay na saksi sa ating buhay. Mga kapatid, ang gawa ng mga apostol ay nagpapahayag na tinutulungan ni Filipi ang isang eunuko na taga-Ethiopia upang makilala ang Diyos at siya'y mabinyagan sa pangalan ni Kristo. Ang ating Panginoong Hesukristo na siyang magpapawi ng lahat ng ating pagkagutom sapagkat siya'y pagkain na nagmula sa langit ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ay siyang magpapahayag sa atin ng kahalagahan ng banal na misa o Eucharistia na araw-araw tayo ay nakikilahok at nagkaroon ng komunyon o pakinabang sa kanyang katawan kung paano tayo namuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa mga sandali na tayo nagkasala dahil sa iba't ibang kadahilanan, dahil sa ating karupukan, dahil sa ating pagsuway sa Diyos, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopiang Euniko, siya ang tagapamahala ng lahat ng kayamanan ng Candice o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Euniko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang Euniko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Tanong nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at mupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan, o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ni Euniko kay Felipe. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Euniko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Euniko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahaw nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng Euniko
na nagpapatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring balugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang daing ko'y kanyang pinakinggan. Ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propita, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay.
Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Nasa Huwebes tayo ng pangatlong linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng Pong Isus Nazareno at ngayon ay unang Huwebes ng buwan ng Mayo. Ang atin pong pagnilay-nilayan ay tungkol sa pagkaing makalangit, heavenly food. Ang pagkain ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng tao. Isa ito sa mga naideklara sa United Nations na 11 na karapatan na ang lahat ng tao ay dapat magkaroon. Karapatan ng lahat na makakain upang mabuhay. At ang pagkain nagmula sa simple na pangangalap o kukuha nito mula sa gubat ay nagkaroon na ng ebolusyon at nagkaroon ng agrikultura. Mula sa agrikultura, nagkaroon ng industriya ng pagkain. At mula sa industriya ng pagkain, ay nagkaroon ng pangangalakal. At sa panibagong panahon, ang pagkain ay hindi lang industriya, pangangalakal, ginagamit pa ito ng tinatawag sandata na politikal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito yung tinatawag na weaponizing the food. Ganon kahalaga ang pagkain, ngunit iba-iba ang pagtingin ng tao. Kaya po tinuturuan tayo mula sa mabuting balita at mula sa mga pagbasa na mayroong iba't ibang klase, tipo at level o antas ng pagkain. Ang pagkain na lagi nating nalaman at tinutukoy lagi ng tao na kinakailangan na isa sa 11 right ng tao ay pagkain na material at pisikal. Dito gumagana ang mga pangangalakal ng pagkain. Kaya kung makita ninyo sa buong mundo, ang maunlad na pangangalakal at industriya ay ang industriya at pangangalakal tungkol sa pagkain. Dito lang sa Pilipinas, may mga kumpanya ng pagkain na madaling lumago. Nagsimula muna dito sa Pilipinas at ngayon ay nakaabot na sa iba't ibang dako ng mundo. Ganon ka-importansya ang pagkain. Pero itong material na level ng pagkain, mahalaga man siya dahil mabuhay tayo. Mayroon pang kasunod na pagkain, psychological food. Pagkain na tungkol sa ating damdamin, tungkol sa ating pag-iisip, tungkol sa ating pakisalamuha ng ating kapwa-tao. Hindi ba kahit masarap ang pagkain, kapag kayo'y nagbangayan o nag-away-away sa loob ng tahanan, parang walang lasa ang pagkain? Hindi ba kung kahit na hindi masarap yung pagkain, kapag ka mayroong pagmamahalan, napakasarap ang pagkain? Dahil mayroong ibang level, psychological food. At ito yung pagkain na kung minsan nakaligtaan ng tao, na kinakailangan na magkaroon ng magandang relasyon,
na magkaroon ng pagtingin at pagsusuri sa ating sike, malaliman na bahagi ng ating pagkatao upang makita natin ang tunay na kahulugan ng pagkain. Higit pa doon, mayroon tayong pagkain na mahalaga pa. Spiritual food. Ang pagkaing makalangit. Ang pagkaing spiritual. At ito yung ating pag-usapan. Heavenly food. Ang pagkaing makalangit. Sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40, si Felipe dinala ng Espiritu ng Diyos sa isang Eunuko na taga-Ethiopia, na taga-ingat yaman ni Candace na reyna ng Ethiopia, dahil nagbabasa siya sa tagpo ng aklat ni Propeta Isaias tungkol sa isang tao na mag-alay ng kanyang buhay. At ipinaliwanag ni Felipe na iyon ay ating Panginoong Hesus. At nabinyagan ang Eunuko, ang opisyal ng kaharian ng Ethiopia, dahil nanalig siya sa Diyos at nanalig kay Kristo na nabuhay muli. Kaya nakatanggap siya ng pagkaing makalangit, heavenly food. At dahil sa pangyayari na natanggap niya ang panibagong buhay, dahil nakakain na siya sa espiritual na pagkain, gaya ng salmista sa ating Salmo 65, versikulo 1, sang kalupaay nilalang, galak ng puso'y isigaw. Sumisigaw ang ating mga puso ng kagalakan, gaya ng Eunuko, dahil nakakain ng espiritual na pagkain na magbibigay ng kaligtasan, magbibigay ng buhay na ganap at ikasyasya. At itong magbibigay ng buhay na ganap at ikasyasya, ang heavenly food ay si Kristo. Sa ating Ebanghelyo nga ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 44 hanggang 51, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay bubuhayin ko. Ibig sabihin dito, sa versikulo 44, yung lahat ng nanalig kay Kristo ay hinirang na ng Diyos. Yung mga hindi tumatanggap sa Kanya, mga Hudyo, mga Sadusiyo, mga Parisiyo, mga Herodiano, mga iba't ibang mga hintel na kagrupo ni Poncio Pilato, ang mga marahas na mga tao na silang dahilan na pumatay sa ating Panginoon, at ang mga supporters sa mga ganitong mga masamang tao, hindi sila magkaroon ng buhay na walang hanggan hanggat hindi sila magbabago at magpasya sa kanilang buhay at pipili sa kanilang buhay para kay Kristo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, ang Kanyang nakikita sa kasulatan, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang pagtuturo ng Diyos ay pagtuturo tungkol sa pagkaing makalangit, heavenly food, na atin pong tinatanggap dito sa Santa Misa. Kaya ang pari o ang lay minister ay magbigay sa iyo ng katawan ni Kristo. Hindi lang po yan katawan ni Kristo. Yan ay heavenly food, pagkaing makalangit na makapagligtas sa atin. Pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, sa versikulo 48 at versikulo 51, sinasabi niya, ako ang pagkain mula sa langit. Ang pagkain nagbibigay buhay. At ito'y
pagpapahayag, mayroon ng bagong Exodus, mayroon ng bagong tipan, mayroon ng bagong Moises, mayroon ng bagong daan. At ito ang daan ng Panginoon, ang bagong Moises, ang ating pong Hesus Nazareno. At ang mana, hindi na po ang mana, ang katawan ni Kristo. Kaya sinasabi sa versikulo 51, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, ang pagkaing ibibigay ko sa ikabuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Laman. Ang ginagamit na salita dito ay salitang sarx, laman, katawan. Kaya pag sabihin, katawan ni Kristo, iyon ang ating tinatanggap. Ang laman ng Diyos ay laman na espiritual na kinakailangan na ating tanggapin. Pero nangailangan na tayo magbalik loob at para sa Kanya. Naway ang pagkain na ating natatanggap na si Kristo mismo ay hindi masasayang dahil sa ating mga mali na mga desisyon sa buhay, dahil sa ating mga mali na sinusuporta sa buhay, dahil sa ating mga mali na pag-iisip at gawain, at sa mga mali na relasyon at kung ano ang laman ng ating puso. Dapat ang ating pag-isip, dapat ang ating puso, dapat ang ating budhi at kaluluwa ay kay Kristo, sapagkat tinatanggap natin si Kristo. Huwag tayong magkakamali na yung mga para sa patayan, yung mga magnanakaw at mga kurap ay siya pang ating isuporta at pipiliin. Bagkus pipiliin natin ang makadiyos sapagkat tayo nakatanggap na ng makadiyos at makalangit na pagkain. Kapag tayo'y magpasya at gagawa ng masama, ito'y labag sa ating Panginoong Hesus. Binutasan natin ulit ang kanyang mga kamay, mga paa, tagiliran at puso. Magpasya tayo ng mabuti upang ang pagkaing makalangit, ang heavenly food na ating Panginoong Hesus na ating matanggap dito sa misa, ay ating mapagpurihan at ang ating buhay ay magkasaysay at magkaroon ng kabuluhan sapagkat siya ang ating minimithi, siya ang ating gabay buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay sinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eucharistia ng may pagpahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-aalay ng sarili, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao
naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng anak na si Jesus na nga siyang tinapay ng buhay. Ring namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ng iyong bayan, nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatido, pampaghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namakot-tangi at walang kapantay. Ipagalo mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas ang mauntupan na tumubo sa aming lahat. Sa paghain ng siling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa namang helisisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagwiwini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Alonso Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At ngayon mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa bagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon na po, ang pabasbas, mangyari po lamang na itaas bahagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagbus na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila, inyong katugunan tanggapin ang kasagutan may itang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin at dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng benisyon ito naway maalalang pangako na sa binyag na ikaw iking ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ng Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinimpinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.